Itong mga mayayabang na politicians, itong pagnanakaw ng mga politicians, ang dahilan po niyan, ang pinanggagalingan po niyan, ay kawalang galang sa batas. Maayong adlaw kaninyong tanan, ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlawa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. May isa na namang lumabas na DDS na talagang ina-idolize si Digong. Ina-idolize si Digong sa kayabangan. Itong si Attorney Respicio, isang vice mayor daw ito. Alam nyo na, siguro nagpapakilala. Gustong malagay sa limelight, gustong malagay sa national news. So kahit pa paano, nakukuha niya naman yung gusto niya. Nagtatagumpay siya kasi pinag-uusapan siya. Ang problema niya lang, alam niya naman na yung pinaka-pinuno ng kayabangan nandoon na sa dahig. At yung susunod na pinakamayabang, nagtatago na. At nakita natin kung paano magkandara pa ito doon sa Senado. Yan yung mga idolo niya na puro mayayabang. Nakita niya naman itong si Bato de la Rosa, paano magyabang ito nung araw. Hinahamon pa ang lahat. Dinidare pati ang presidente. Binubullshit ang presidente. Pagkatapos, itong huli, nung nandoon siya sa Senado, umiiyak na. Nagmamakaawa sa presidente. Huwag daw siya ipadala. Huwag daw siya ipadala sa dahig. Di ba? At talagang kumaribas ng takbo. Talaga namang kandara pa. Dahil inaaresto na siya. Ganito ang mga iniidolo nitong si Attorney Respicio. Ubod ng yabang nito. Ang yabang, grabe. Kung magsalita, akala mo walang kamatayan. Giling ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, giling akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Hindi nararapat na gamitin ang social media para manghikayat ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Uulitin mo namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Ito yung ang threshold nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, ito na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Mr. President, pakiusap po, nanggagaling po sa isang nag-oobserba na mamamayang Pilipino. Napapansin ko po na mula pa dito kay Digong Duterte, hanggang ngayon, ang lakas na impluwensya niya doon sa kayabangan at doon sa kanyang feeling of impunity. Siguro po, Mr. President, panahon na para ipakita natin, para ipadama natin ang pangil ng batas. Kasi mula pa kay Digong Duterte, kahit na ito ay obvious na nagsasabi na kakausapin ko ang militar, sasabihan ko hanggang saan nila pwedeng depensahan or hanggang saan sila susuporta dito sa presidente nating bangag. Ganun yung mga salita nito nung araw. At pansin na pansin po natin, Mr. President, yung inyong kabaitan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung pagbabanta nitong si Sara Duterte sa inyo, pati sa First Lady, Lisa Araneta Marcos. Kung sa Amerika nangyari yan, hindi lilipas ang isang oras, may kaso na yan. Pero dito sa atin, napakahaba ng pasensya ng presidente. Pero panahon na po, Mr. President, siguro, na ipadama natin yung tunay na pangil ng batas. Unfortunately, sa inyo po, sa executive, ang implementation ng batas. At sa ngayon po, lahat ng nakikita natin pangyayari dito sa Pilipinas, kawalang galang po sa batas. Itong nangyari sa Senado, itong pambababoy nila sa Senate, itong pagtakbo ni Bato de la Rosa sa umaaresto sa kanya, itong drama nila Cayetano, drama nila Pia Cayetano, drama nila Loren Legarda,
nitong sila Joel Villanueva at iba pa, kawalang galang po ito sa batas eh. Lagi nilang iniisip na kaya nilang paikutan ng batas. Kaya ganito na lang sila kung umakto. Walang respeto sa batas at kasi nakikita nila kung gaano kalambot ng batas natin sa implementasyon. Yan po ang nagiging problema natin ngayon. Dumadami ang mga mayayabang, dumadami ang mga akala mo walang kamatayan, dumadami ang mga pinaiikutan ng batas, pinagtatawanan ng batas, katulad nitong si Atty. Respicio na to. Ang sinasabi niya, abogado siya. Alam niya ang sinasabi niya. Kayang-kaya niyang lusutan ang mga pinagsasabi niya. Ang ng CICC at pahayag din po ng NBI at PCO po. Kung babalikan natin yung mga statement ko, yun yung mga ginawa kong statement noong Rage Visayas. At nagtanong lang naman ako sa audience. Kapag sinabi mo kasing incitement, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagsasuggest, nag-i-incite ka ng rebellion. So kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado, alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Ito, preserve na lahat ng evidence nito. Meron na lahat tayo. So, what will NBI do? Will subpoena Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain yung side niya. Pero, i-quote ko lang yung sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Oh, posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang iyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat eh, pasok lahat. Ang inciting to sedition, hindi po bibirong-birong kaso yan. May 4 to 6 years din na sentensya kung siya ay mapapatunayan na nag-incite ng sedition. At ang rebellion mas mataas. Magkakaroon ng sentensya ito na 6 to 12 years kung mapapatunayan. Pero itong Respicio, napakayabang, parang baliwala lang sa kanya. Although alam natin, kakainin din ito ang mga salita niya. Hindi niya kayang pangatawanan yung yabang niya na yan, katulad din ng mga amo niya. Katulad ni Digong Duterte, katulad ditong si Bato de la Rosa. Meron pa bang mas yayabang sa dalawang yan? Kung ikaw, Respicio, ay talagang napakatapang mo, pag dumating ang summon sa'yo, pag dumating ang warrant sa'yo, tsaka ka magtawa. At alam natin, katulad din ni Bato de la Rosa, katulad din ni Digong Duterte, nung dumating na yung oras ng pagbabayad sa batas, ayun, ang dami-dami ng mga alibay. Ang dami-dami ng mga drama. Ganon din si Bato de la Rosa. Nung una ang tapang-tapang, pati kay Trillanes sinahamon na sumama pa siya sa pag-aaresto. Pero nakita naman natin, ito, umiiyak sa Senado. Nagmamakaawa sa presidente, samantalang nung araw, binubulsit niya ang presidente. Walang respeto. Walang respeto sa batas dahil alam nila malambot ang pag-i-implement ng batas. Kaya Mr. President, request po na isang mamamayang nag-oobserba. At alam ko, marami ring mamamayang Pilipino ang gustong makakita ng tunay na pangil ng batas, ang tunay na puwersa ng batas, at ang tunay na implementasyon ng batas. Huwag natin pabayaan, dumami ang mga Pilipinong ubod ng yabang. Huwag natin pabayaan, ubod ng daming Pilipino ang walang respeto sa batas. Implement po natin ang tama ang batas. Dahil wala po tayong pupuntahan. Pababa po ng pababa ang respeto ng mamamayang Pilipino sa sistema ng gobyerno kung hindi natin i-implement ng tama ang batas. Gaya na nga po ng sinasabi natin sa Senado. Kung itong mga taong ito ay may takot sa batas, kung alam nila na sa isang iglap
mabilis na mag-i-implement ang batas. Yang pagpapaputok ng baril nitong si Aplaska. Hindi dapat na pinatatagal. Dapat yan, inaresto ka agad, kinasuhan ka agad. Dahil alam natin, illegal yung ginawa niyang pagpapaputok ng baril. Hindi makakapagdrama itong si Pia Cayetano, hindi makakapagdrama itong si Alan Peter Cayetano, itong sila Lauren Legarda, itong sila Joel Villanueva. Mawawala ang drama niyan kung alam nila na sa isang iglap may implement na tama ang batas at parusahan ang dapat mong parusahan. Kasi common sense eh. Bakit mo pagbibintangan ang NBI na atake sa'yo? Government agency din yan. Halatang halata na itong mga to walang respeto sa batas. Pinapaikot nila ang batas para sabihin na sila ang tama. Pinipilit nila na may illegal na gagawin ng NBI at sila ay nasa legal. Ganun po ang nakikita natin pagpapaikot nila sa batas. Dahil nga po wala na silang respeto sa batas. Request po ng mamamayang Pilipino, Mr. President. Huwag po tayong masyadong mabait. Implement po natin ang tama ang batas. Wala na pong puli-politika. Huwag nyo na pong i-consider na kayo ay isang politician. Ang importante po na gustong makita ng mamamayang Pilipino, yung tamang pagpapatupad ng batas, yung ngipin ng batas. Itong ginagawa ni Director Matibag ng NBI. Gusto po natin ito. At alam ko, itong si Matibag, bigyan lang ito ng tamang backup ng Malacanang, mas masahol pa dyan ang gagawin niya. Mas masahol pa. Mukhang itong si Matibag ay merong political will at merong ngipin na dapat suportahan ng Malacanang para ma-implement ng tama ang batas. Titingnan ko lang kung hanggang saan ang yabang nitong respisyo na to. Kung makasigaw, kung makapagyabang, ganun na lang. Ang gusto lang naman ito, pag-usapan siya, ang gusto lang naman ito, sumikat siya. On a national scale. Ibigay natin sa kanya yung gusto niyang kasikatan. Pero gusto kong makitang nakakulong yan. Sa sobrang yabang, pinagmamalaki niya ang abogado siya at kaya niyang paikutan ng batas. Sinasabi niya wala naman daw rebellion, wala daw inciting to sedition. Yung kanyang mga sinabi. Mr. Respicio, hindi ikaw ang judge. Antayin mo na ang demanda ay tumakbo. Ang judge ang magsasabi niyan kung ikaw ay may sinabing inciting to sedition or inciting to rebellion. Hindi ikaw ang magsasabi niyan. Tinamaan ka na magaling. Puro kayabang. Tandaan mo yan. Yung mga mayayabang, unti-unti nang nakukulong. At babalikan ko yung kawalan ng respeto sa batas ng maraming Pilipino. Ganun na rin yung mga senador na nagnakaw. Yung mga flood control project anomalies na yan. Yan po ay nangyayari dahil walang respeto sa batas. Dahil iniisip nila, magagawa nila yan with impunity. Magagawa nila yan nang hindi sila makukulong. Yan po, Mr. President, ang number one problema ng Pilipinas. Kawalang respeto sa batas, kaya kabi-kabila ang nakawan. Kaya ang kahilingan po ng mamamayang Pilipino, uulitin ko, Mr. President, pairali natin ang batas ng buong lakas. Ipakita natin ang ngipin, ipakita natin ang lakas ng batas. Para matigil ang nakawan, para matigil ang pagyayabang, para matigil ang feeling of impunity ng maraming politician sa atin. Itong lahat ng problema ng Pilipinas, itong mga mayayabang na politicians, itong pagnanakaw ng mga politicians, ang dahilan po niyan, ang pinanggagalingan po niyan, ay kawalang galang sa batas. Kaya po, ang best solution dyan, pairalin na po natin ang batas. Ipakita po natin ang puwersa, ang ngipin ng batas. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. Magkomento po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento hanggat kakayanin. At pakishare na rin po nang sa ganun marami makaalam nitong ating mga pinag-uusapan sa ating munting channel. Ulitin ko po, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, wala naman pong babayaran sa YouTube yan.
please subscribe po doon sa mga bago lang sa aking channel. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.